Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya, kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ay pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal, kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin.
May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mainit na usapin sa Pilipinas ngayon ng divorce. May mga mambabatas na ito ay isinusulong. Sabi nila na nahuhuli na raw tayo sa buong mundo. Ang lahat daw ng bansa ay may divorce laws na, maliban sa Vatican State at sa Pilipinas. Ang hindi nila inilalahad ay kamusta ba ang kalagayan ng mga pamilya dahil sa divorce laws doon sa ibang mga bansa. Napapapatag ba nito ang katapatan ng pamilya o mas lalong napapahina? Mas gumaganda ba ang kalagayan ng mga kababaihang, ng mga babaeng asawa at ng mga anak dahil sa divorce? Totoong may mga babaeng asawa na binubugbog ng asawang lalaki, pero divorce ba ang solusyon sa mga kasong iyon? Ilan ba ang ganyang mga kaso? Wala na bang ibang solusyon na ipagtanggol ang mga inaapi kaysa divorce? Mainit din na usapin ang divorce sa panahon ni Jesus at siya ay tinanong kung ano ang paninindigan niya rito. Sa mga Hudyo, pinapayagan ang divorce. Ito'y isa sa mga batas ni Moises na ang lalaki ay maaaring sumulat na hiwalayan niya ang kanyang asawa at ibibigay ang sulat na ito sa kamay ng kanyang asawa at hiwalay na sila. Ayon sa batas na ito, ang lalaki lang ang maaaring humiwalay sa kanyang asawa. Walang ganitong karapatan ang babae. Ang mainit lang na tanong noong panahon ni Jesus ay sa anong kadahilanan maaaring hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? May nagsasabi na kahit na anong dahilan ay pwede na. Sawa na siya sa pagluluto ng kanyang asawa. Pwede na niya siyang hiwalayan. Pero may nagsasabi na dapat mabigat ang dahilan, tulad ng hindi pagiging tapat ng kanyang asawang babae. Nagulat ang mga tao sa sagot ni Jesus. Pinayagan sila ni Moises na maghiwalay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero hindi ito ang unang balak ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, sila ay pinagsama ng Diyos. Hindi na sila dalawang tao, kundi iisa na lang. Napakalakas ang pagkakaisang ito na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang makipag-isa sa kanyang asawa. Ang tanda ng pagkakaisang ito ay pagkakaroon nila ng anak sa pamamagitan ng pagtatalik nila. Their physical union can bring about new life. Kaya nga sinabi ni Jesus na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghilwayin ng tao ng anumang batas na gawa ng tao. Binilikan ni Jesus ang orihinal na balak ng Diyos. Ito ang dapat sundin at hindi ang batas ni Moises. Mahirap matanggap ang aral na ito ng mga alagad mismo ni Jesus. Kaya nung sila-sila na lang, tinanong nila si Jesus tungkol sa bagay na ito. Pinanindigan ni Jesus ang kanyang aral at sinabi ang consequences nito. Dahil sa hindi na mapaghihiwalay ang pagsasama ng lalaki at babae sa kasal, kapag hiniwalayan ng lalaki ang babae, kahit na
bigyan pa ng kasulatan ng divorce, siya ay may asawa at mag-asawa siya ng iba, nangangalunya siya kasi may asawa pa rin siya at nagsasama pa siya sa ibang babae. Kaya pangangalunya yan. Hindi naman pinawalang bisa ang kanyang pag-aasawa ng anumang kasulatan ng divorce. Gayon din na ang babae na hiniwalayan at nag-asawa ng iba ay nangangalunya din kung sumama siya sa ibang lalaki. Hindi siya pwedeng mag-asawa kasi hindi naman nawala ang bisa ng kanyang pag-aasawa ng kasulatan ng divorce. Hindi matanggap ng simbahan ang divorce kasi ito'y labag sa kautusan ng Panginoong Hesus. At ang kautusan ni Hesus ay nakabase sa plano ng Diyos na kanyang ipinahiwatig noong una pa, nung lukain ng Diyos ang lalaki at babae at pinagsama sila. Sinundan ni Hesus ang kultura, sinundan ni Hesus ang katuruan tungkol sa divorce ng katuruan tungkol sa mga bata. Mahalaga ang tao kahit na siya ay bata pa. Pinakita ito ni Jesus sa kanyang pagkalong sa mga bata na lumalapit sa kanya, sa pagpatong ng kanyang kamay sa kanila at sa pagpapala sa kanila. Kahit na si Jesus ay dakilang tao at maraming ginagawa, may panahon siyang ibinigay sa mga bata sapagkat sila rin ay pinaghaharian ng Diyos. Sila pa nga ang mga ay may kapasidad na madaling tanggapin ang kaharian ng Diyos. Matuto tayo sa kanila paano maging mapagtiwalaan sa Diyos, paano maging mapagtiwala sa Diyos, paano maging bukas sa Kanya, at paano maging simple at mapagkumbaba upang madali din nating matanggap ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya masasabi natin sa mga pagbasa natin dito, binibigyan ng halaga ng Panginoong Diyos. Binibigyan ng halaga ni Jesus ang pagsasama sa pamilya. Mabisa ang pagsasama na mag-asawa. Hindi dapat paghiwalayin sila. At ang mga anak ay dapat bigyan ng nararapat na halaga sapagkat sila ay mahalaga sa Diyos. Kaya ilapit natin ang mga bata kay Jesus. Bata pa sila, may karapatan na sila sa paghahari ng Diyos. At sila pa nga ang naging halimbawa natin paano tanggapin ang Diyos na maghari sa ating buhay.